Mga kaigsunan, maayong buntag na usab sa tanan. Ato nasab nga gipasalamatan og gidayeg ang Dios niining takna sa kabuntagon sa iyang pag-uban usab nato, paglugoy na usab sa atong matag usa ka hinuwaman nga kinabuhi mga igsoon. Karon nga buntag ang atong pagtuon ni kita sa Book of Ephesians chapter 1. Magpray nata. Ginong Dios samahan nga langit nun, nagapasalamat mi og nagaday kanimo Lord hining oras Ginoo sa kabuntagon sa imong pag-uban kanamo sa paglugway sa among matag usa ka hinuwaman nga kinabuhi. Holy Spirit of God, we need your help this morning. I need your presence, your power. Control my tongue, control my words. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Mga kaigsuunan, ang chapter 1 sa Book of Ephesians atong paghisgutan gihulagway ni Paul nga mura ning church og usa ka lawas mga igsoon. Atong pagastadihan nga giplano ni daan sa amahan nga langitnon gipalit sa Son ni Jesus Christ pinagis ang precious blood ug unya kini gi-preserve sa Holy Spirit mga igsoon. So, ato una nga pagabasahon ang Ephesians chapter 1 verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, unto the faithful in Christ Jesus. Gisulti ni Paul nga ang grasya, nahibaluta ang word nga grace, pabor na gikan sa Ginoo ang kalinaw, maingon galitag kalinaw migsuon harmony, concord. Unya another nga definition ni ana security, safety, prosperity, felicity, pagkamalipayon. So mao kini mga butanga mga kaigsuonan. Ang gitawag nga peace ug harmony mukip ni siya sa mga butang nga safe og prosperous mga igsoon. Sa verses 1 and 3, gisgutan diha nga ang Dios naga-bless nato. Da akong basahon. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mga kaigsuunan, ang amahan gayud nga langit nun naga-bless nato. Mga spiritual blessings yung gihatag. Ang tinuod nga Kristohanon, the person who have been redeemed by the blood of Jesus, mauning mga tawhana nga i-bless sa Ginoo with all spiritual blessings. Unsa man kini siya ang pure nga doctrines of the gospel. Then gitawag ni abundant gifts and graces of the Holy Ghost. Mao kining gitawag nga justifying, sanctifying, and building us up on our most holy faith mga kaigsuunan. Mao ni siya ang mga gitawag nga mga spiritual blessings nga gikan sa amahan nga langit nun. God is the author and giver of all blessings. Ang Dios mao'y author, mao ni nagahatag sa tanang mga blessing makaigsuunan. I-bless niya ang iyang makatawhan ni ini. And He is the God and Father of Christ. And He is their covenant God and Father in Christ. And He only can bless. Siya ra gyud ang makahatag og mga panalangin makaigsuunan. Mao kana siya ang pribilehiyo sa mga Kristohanon. Mao na siya ang mga pribilehiyo sa mga taong nalukat na sa dugo ni Kristo mga igsoon. And in verse 4 mga igsoon, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ang mga Kristohanon, daghang mga Bible teachers nga wala magka-agree ni ini. Doon na ning gitawag nga doctrine of election. Ang doctrine of election
Ang uban nagtuo nga ang mga pinili ragay maluwas ug ang dugo ni Kristo ilimpyo para ra gyud sa mga pinili. Og di asab ang sa pikas nga side kining free will ang paghimog desisyon sa tao nga mudawat ba siya sa gospel o dili ba. So kini nga pagtulunan naa ni siya sa Bible. But for me, personally, ako nagatuo nga ang tao, malangit siya, tungod kay siya nakadungog sa maayong balita, naghinulsol sa iyang mga sala, ug iyang gidawat si Kristo sa iyang kasing-kasing iyang manluluwas. Mao na ang freedom to choose sa pagpili mga igsoon. Imo bang dawaton o imo bang isalikway? So doon tayo free will ang tao mga igsoon. Kung ang tao maimpirno man siya, dili siya maimpirno tungod kay siya dili pinili. Ang tao maimpirno tungod kay siya nakadungog sa maayong balita, wala siya maghinulsol, iyang gisalikway ang maayong balita, iyang gisalikway si Kristo nga iyang manluluwas. Mingon ang uban nga dili pwede ang tao nga makahinulsol kung siya patay o patay siya sa Ephesians, dead in trespasses and sins. Ang physically dead person, kung pananglitan ang tao na siya butang na sa iyang lungon, dili na gid na siya makahinulsol kay physically dead man siya. Pero ang spiritually dead person nga naglakaw-lakaw pa, na I will to decide, na I will nga mo trabaho, maka-decide siya. Makahinulsol siya makaigsuunan. Iya ka ng pagpili. Ang uban dili mo dawat na ining mao nga teaching, pero matod pa sa Bible makaigsuunan nga gisugo ang tao nga repent therefore and believe the gospel. So kung gisugo ka, nagpasabot mahimo nimo kay gisugo ka man sa paghinulsol. Mingon ang uban nga ang kamatayon sa Ginoo para raman to sa mga pinili. Now, ang Hebrews 2:9 nag-ingon, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Nagpakamatay ang Ginoo para sa matag-usa ka tao. Lakip ka, lakip ko. Wala migo ng Bible nga nagpakamatay ang Ginoo sa mga pinili ra. Alang sa tanan. 2 Corinthians 5:15, and that he died for all. Ang Ginoo nagpakamatay alang sa tanan. Alang sa tanan makaigsuonan. Aron na kita nga nabuhi, magkinabuhi na para ngadto sa atong manluluwas. 1 John chapter 2 verse number 2. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Mga kaigsuonan, ang Ginoo nagpakamatay alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan mga igsoon. Mao na nga sa duha ka mga pagtulon nga dunay panagbangi nga wala magka-agree ang doctrine of election o ang doctrine of free will mga kaigsuonan. Mas gi-adapt nako ang doktrina sa pagpili sa tao, paghimog desisyon. Sa dihang nakadungog siya sa maayong balita, o niya mo reject siya, dili niya dawaton, makaigsuunan si Kristo. So maimpirno siya, dili tungod kay dili siya pinili. Maimpirno siya tungod kay siya misalikway sa kaluwasan sa Ginoo. Kung ang tao nakadungog siya sa maayong balita, nasabtan niya, naghinulsol siya og iyang gidawat si Kristo. Malangit siya dili tungod kay siya pinili. Malangit siya tungod kay siya naghimog desisyon nga siya maghinulsol sa iyang mga sala ug nga iyang dawaton ang Ginoo sulod sa iyang kasing-kasing nga iyang bugtong og personal nga manluluwas mga igsoon. Mao nay akong gibarugan. Mao nay akong gibarugan mga kaigsuonan. Humani adto sa verse number 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will.
Dito sa book of Romans chapter 8 verse 29, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Mga kaigsuunan, kanang word nga foreknow din ha, for whom he did foreknow, ang but pasabot, ang literal meaning ana mga kaigsuunan, nga ang Ginoo nahibalo na siyang daan. Sa wala pa niya matukod ang kalibutan, wala pa niya maumol ang tao. Kay ang Ginoo, all-knowing man siya, nahibaw-an na niyang daan, nga dunay mga tao nga walihan sa pulong sa Dios nga mo-reject gyud. Og doon na po yung mga tao nga walihan sa pulong sa Ginoo nga mudawat ni ini. Nahibaw-an ang daan sa Ginoo maigsoon. Ug matod pa sa Bible, predestinate na siya nga mo confirm siya sa gawi sa atong manluluwa sa mga kaigsuonan. Now, kini nga versikulo, grabe ang dispute ni ini. Pero ako mingon nga ang tao nahibaw-an na sa Dios, kinsaning mudawat o kinsaning dili. Ang importante nga ang tao mawalihan sa pulong sa Dios. Nga si Kristo nagpakamatay dito sa cross tungod sa atong mga sala. Siya gilubong og nabanhaw after 3 days. Suma sa kasulatan mga kaigsuunan. So dunay desisyon ang tao. Iya ba ning dawaton ang maayong balita o iya bang isalikway? Mao na siya mga kaigsuunan. So nagapasalamat sa Ginoo ni anang tanan mga igsuon sa iyahang kining kaayo sa atong kinabuhi. So atong hinumduman mga kaigsuonan, di nato nakalimtan. Nya kita giadapta. Kanus ama na himong anak, ikaw ako. Ang Ginoo nagapanag-iya nato pinaagi sa creation, pero dili tanang tao mga anak sa Dios. Kanus aman ay ang tao mahimong anak sa Dios. Sa John 1:12 mga kaigsuunan, mao na ang gisulti sa pulong sa Ginoo. O gusto na kong basahon ni siya kanang atog yung basahon aron nga atong makita ni siya mga kaigsuunan. Okay? But as many as receive him. Nganong gisulti man nga but as many as receive him? Because in verse 11, the Bible declares, he came unto his own, the people in Israel, but the people in Israel rejected the gospel, my friend, and his own received him not. His people, the nation of Israel. Og mingo din Bible nga, kutob sa midawat kaniya ni Jesus Christ. Sila gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sa ato pa, kung imong sabton kining maong statement mga kaigsuunan, ang mahimong anak lamang sa Dios kadturang mudawat sa Ginoo. Apan kadtong mo sa likway, dili siya mahimong anak sa Ginoo. Even to them that believe on his name, kanila nga naga tuo sa iya ngalan. Ang Ginoo namatay sa cross. Matod pa sa Bible, and that repentance and remissions of sins should be preached in his name, beginning at Jerusalem, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang pagkahimugso diha sa pamilya sa Dios mga igsoon, dili na pagbuot sa tao, dili pagbuot sa unod, dili pagbuot sa unsang mga butang nga diha, kundi dili kabubuton sa Dios nga sa katao mahimong anak sa Ginoo. So nahimot ang adopted children of God mga kaigsunan, and that is our privilege. Now niining buntaga, nabahin ka sa duha, sa tuo ug sa wala. Wala ka pa makadawat sa Ginoo sa imong kasing-kasing as your personal Lord and Savior. Sunda ang giingon sa Bible higala. Hinulsuli ang imong mga sala, og dawaton nimo si Kristo kadtong nagpalansang sa cross, alang sa imong kaluwasan og alang sa akong kaluwasan. Kung imo nang buhaton, ikaw
makaangkon sa gitanyag nga kinabuhing walay katapusan. So mga higala, hinaut nga ato ning nakuha o ato pa ning ipadayon nga topic mga kaigsunan. I hope nga nahimong blessing alang kanimo ang pulong sa Dios ni ining buntaga. So kini sabi niyo higala, Pastor Jonathan Colonia. Maayong buntag ug ang Dios padayong magpanalangin kaninyo.